ang kapangyarihang gayahin ng curse technique ng ibang sorcerers. Yan nga ang espesyal na kakayahan ni Yuta Okkotsu na ginagamit niya bilang alas kontra kay Sukuna. Napakaangas ng abilidad ni Yuta sapagkat hindi lamang nakopya ng binatang sorcerer ang curse techniques ng kanyang mga kaibigan at kaalyansa, nagaya rin ni Yuta ang cutting techniques ni Sukuna. Sa chapter 250 ng Jujutsu Kaisen, makikita natin ang pag-ulan ng iba't ibang curse techniques at pagtama ng napakaraming mga pag-atake mula sa pinakamalalakas na sorcerers ng kwento. May mananaig na kaya sa kanila? Yan ang dapat abangan nyo sa kabanatang ito. Nagumpisa ang chapter 250 sa tagpo kung nasaan si Yuta na mayroong hawak na katana. Nasa loob pa rin siya ng kanyang Domin expansion at napapaligiran pa rin ang binata ng hindi mabilang na espada. Ipinaliwanag ng kwento na ang all-encompassing unequivocal love o ang true and authentic love ay nagpapahintulot kay Yuta na makapili ng isang curse technique mula sa mga kapangyarihang nakopya niya na noon. Ang curse technique na ito ay magsisilbing sure hit technique ng Domin expansion ni Yuta. Sa madaling salita, tumama ang hula ni Sukuna sa nakaraang kabanata na kaya nga ni Yuta na mamili ng sure hit techniques mula sa lahat ng curse techniques na nakopya niya. Bukod dito, sinabi din ng tagapagsalaysay na ang mga kakayahang hindi pinili ni Yuta ay mananatili sa mga espadang nakakalat sa Domin expansion at ang binatang sorcerer lamang ang maaaring gumamit sa mga ito. Hindi alam ni Yuta kung anong mga curse techniques ang nasa espada, maliban na lamang kung hahawakan niya ito at gagamitin sa pakikipaglaban. Kapag natapos na ni Yuta na pakinabangan ng katana, maglalaho ang sandata pero ang abilidad na nakapaloob dito ay magagamit pa rin sa tulong ng iba pang espada. Naglabas si Yuta ng mga Shikigami na merong mukha ni Rika. May mga pakpak ito at sabay-sabay na sumugod kay Sukuna. Nang malapit na ang mga lumilipad na Shikigami sa King of Curses, biglang binago ng mga ito ang direksyon ng kanilang paglipad at nagpaikot-ikot sa paligid ni Sukuna. Ang Shikigami na ginamit ni Yuta ay ang parehong mga nilalang na nilabas niya sa chapter 178 para kalabanin si Takaku Uro. Sinamantala ni Yuji ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagsugod kay Sukuna sa gilid nito. Nagbitaw ng dalawang suntok ang ating bida at sa pag-ataking ito, naramdaman muli ni Sukuna ang pagyanig ng kanyang kaluluwa. Nilingon ng King of Curses si Yuji. Maaaring gusto niyang gumanti sa binata, subalit hindi na niya ito nagawa dahil sa bandang itaas, makikita si Rika na magbabagsak muli ng mabigat na pag-atake. Kapansin-pansin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibitaw si Sukuna ng mga cutting techniques o cleave. Kung dati ay nagagawa niyang saluhin ang mga suntok ni Yuji, ngayon ay dumedepensa na lang siya gamit ng kanyang braso. Ang pangyayaring ito ay dulot ng paggamit niya ng isa sa kanyang mga bibig at dalawa sa kanyang mga kamay para panatilihin ang hollow wicker basket. Nagawa ni Sukuna na makaiwas sa pag-atake ni Rika, subalit sa kanyang paggalaw, may kung anong pag-atake ang biglang tumama sa kanyang likuran. Nagdulot ito ng tatlong mahahaba at malalalim na paghiwa. Ang pinsalang ito ay siguradong nagmula sa tatlong Shikigami na ginamit ni Yuta kanina, sapagkat ang mga nilalang na ito ay nalikha gamit ang curse technique ni Drovlak Dawala. Ang mga lumilipad na curse spirit na ito ay may kakayahang lumikha ng Domin sa direksyon kung saan sila lumipad. Sa oras na gumalaw o umalis ang kanilang target palabas sa Domin, makakatanggap sila ng pinsala. Ito ang dahilan kaya tatlong paghiwa ang nakuha ni Sukuna. Nagpapakita sa tatlong pag-atake na iniwanan ng tatlong Shikigami na nalikha ni Yuta. Hindi na nagawa ni Sukuna ng alamin kung ano ang pag-ataking tumama sa kanya sapagkat nasa harapan na ng King of Curses ang lumulutang na si Yuta. Ang paglipad na ito ay kapareho ng estilo ng paglutang sa ere ni Takaku Uro gamit ang kanyang curse technique na kontrolin ng kalangitan. Nginitaan ni Sukuna si Yuta habang ang binata naman ay hinawakan ng ere na parang isang tela at inalagay ito sa kanyang harapan. Sinabi ni Sukuna na dahil sa laban niya kay Satoru Gojo, hindi niya magagamit ang kanyang Domin expansion at ang reverse curse technique niya naman ay hindi pa rin ganun ka-epektibo hanggang ngayon. Dinagdag pa ng King of Curses na ang imbak ng kanyang cursed energy ay maaaring kapantay na ng meron si Yuta. Ibig sabihin, bumaba na ito dahil sa mga nauna niyang laban at dulot ng mga pinsalang kanyang natamo. Bukod sa mga problemang ito, nilahad din ni Sukuna na hindi niya rin maaasahan ng paghiwang kayang hatiin ng mundo. Ang ataking pumaslang kay Gojo sapagkat kasalukuyan niyang ginagamit ng hollow wicker basket. May isa pang malaking suliranin si Sukuna. Subalit hindi na niya ito nasabi dahil biglang nag-umpisa na muli ang pag-atake ng tatlo niyang kalaban. Hinawakan ni Rika si Yuji na parang sibat at ibinato niya ito sa direksyon ni Sukuna. Nabaling ang tingin ng King of Curses sa binata, pagkakataong sinamantala ni Yuta, kaya sumulpot siya sa kabilang gilid ni Sukuna.
Sinalo ng braso ng King of Curses ang mga bumubulusok na paa ni Yuji, habang ang isa naman niyang kamay ay hinampas ang espada ni Yuta. Dahil sa pagdepensa ni Sukuna, nagawa ni Yuji na mayakap ang braso ng kalaban upang pigilan itong makakilos. Matapos ang pagsipa ng ating bida, sinabi ni Sukuna na ang huling suliraning kailangan niyang solusyonan ay ang mga pag-atake ni Yuji na nagpapayanig sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman ng binatang sorcerer ang harang na nasa pagitan ng kaluluwa ni Sukuna at ni Megumi. Winawasak ng binata ang harang na ito sa paniniwalang magigising niya si Megumi na kasalukuyang nasa gitna ng kadiliman dahil sa bat ritual. Ang mga pagsuntok at pagsipa ni Yuji ang lalong nagpapababa sa imbak ng cursed energy ni Sukuna at unti-unting nag-aalis sa kanyang kontrol sa katawan ni Megumi. Matatandaan na sa chapter 214, nakaranas si Sukuna ng panginginig ng katawan at panghihina dahil sinusubukan ni Megumi na lumaban sa kanyang impluwensya. Dulot nito, isinagawa niya ang bat ritual at pinaslang niya si Yorozu, ang sorcerer na sumanib sa katawan ng kapatid ni Megumi na si Chumiki. Dahil sa negatibong enerhiya ng bat ritual at dahil sa kamatayan ni Chumiki, nahulog ang kaluluwa ni Megumi sa pinakamalalim na parte ng kadiliman at tuluyang nasakop ni Sukuna ang katawan niya. Habang nakayakap si Yuji sa braso ni Sukuna, pinalano ng King of Curses na hiwain ang dibdib ni Yuji. Subalit, biglang sinabi ni Yuta ang mga salitang, "Huwag kang gumalaw," habang gamit ang cursed speech na nakopya niya mula kay Togi Inumaki. Ang cursed speech ay kaya makaapekto sa mga sorcerer na may malalakas na pangangatawan kagaya ni Todo at sa mga makakapangyarihang cursed spirits katulad ni Hanami. Kaya, maging si Sukuna ay hindi rin nakagalaw nang marinig niya ang mga salita ni Yuta. Agad na humugot ulit si Yuta ng espada sa lupa at saktong naglalaman ito ng isang malakas na curse technique. Ito muli ang thin icebreaker na tumama kay Sukuna at nagpatalsik dito sa malayo. Tumama ang King of Curses sa poste, pero hindi pa dito natatapos ang kanyang kalbaryo dahil sinalubong siya ni Rika sa ere at binigyan siya nito ng isang malakas na pagbayo gamit ang dalawang kamay. Bumagsak sa lupa ang King of Curses dahil sa lakas ng pag-atake ni Rika. Ang kombinasyon ng mga curse techniques ni Yuta ng mabibigat na pag-atake ni Rika at ng malalakas na suntok ni Yuji ay walang problema nilang naipapatama kay Sukuna sa loob ng Domin Expansion. Habang ang King of Curses naman ay hindi pa nagpapakawala ng kahit na anong pag-atake. Tumakbo si Yuji at Yuta sa pinagbagsakan ni Sukuna para atakihin muli ito. Subalit bago pa man sila makalapit ay nakahanda na ang King of Curses at nakapagbitaw na siya ng napakalalakas na cleave. Sapul na sapul ang dalawa at pareho silang tumalsik habang si Rika naman ay piniling umatake mula sa taas. Nakita ni Sukuna ang curse spirit kaya imbes na umiwas, sinalo niya ang kamao nito at nagpakawala muli ng mas malalakas na cleave. Mga paghiwang pumutol sa mga daliri ni Rika. Ang pagkakaroon ng pinsala ng isang curse spirits ay hindi ganoon kalaking problema sapagkat binubuo ng curse energy ang katawan nila. Madali lamang para sa kanilang buuhin ang mga naputol na bahagi ng kanilang katawan o magpagaling ng sarili. Magagawa nila ito hanggat hindi sila tuluyang nauubusan ng lakas o namamatay. Noong mapinsala ni Sukuna si Rika, naalala niya si Ryu Ishigori. Sinabi ng King of Curses na halos katulad ng kanyang mga kalaban si Ishigori sapagkat kinakailangan ni Sukuna na hawakan muna ang kanyang mga katunggali bago niya ito masugatan ng malala. Ang tinutukoy ni Sukuna ay nangyari sa chapter 216 kung saan hindi niya agad natalo sa Ishigori at kinailangan niya munang hawakan ito sa mukha bago tuluyang mapaslang. Sinabi ni Sukuna na ang pangangailangan niyang hawakan sila Yuta, Yuji at Rika para mapatay ang mga ito ay hindi dahil sa nangihina siya. Bagkus, resulta ito ng training na ginawa ng Jujutsu High para sa kanilang mga sorcerers na lalaban sa kanya. Humanga si Sukuna sa reverse curse technique ni Yuji at sa ginagamit itong abilidad para hindi matabla ng Shuri technique ng Domin Expansion. Nagtataka si Sukuna kung paano ito nagagawa ni Yuji at tinanong niya ang sarili kung may abilidad ba si Yuji na katulad nito, sapagkat ang kakayahang ito ay isang mataas na klase ng barrier technique. Tama si Sukuna sa sinabi niya sapagkat dapat matamaan pa rin si Yuji ng Shuri technique dahil ito ang batas ng Domin Expansion. Ang batas na ito ang rason kung bakit noong isinama ni Gojo si Yuji sa loob ng Unlimited Void, tiniyak ng sorcerer na hawak niya ang binata para hindi matusta ang utak nito. Subalit, sa sitwasyon ni Yuji, nakakapagtaka na hindi siya natatabla ng kahit anong Shuri techniques. Humanga si Sukuna sa kakayahan ni Yuji, kaya tinanong niya ito kung anong ginawa ng binata sa nakalipas na buwan. Sumagot si Yuji sa pagsasabi na resulta ito ng determinasyon at pagsusumikap. Subalit, hindi siya pinatapos ni Yuta at sumagot ito na nagbago si Yuji dahil may ginawa silang pandaraya.
Maraming kahulugan ng pandaraya na sinasabi ni Yuta. Pwede ang ibig niyang sabihin ay nanduga sila sa pamamagitan ng paglibot sa bawat colonies o pagpunta sa mga kakilala nilang sorcerers para kopyahin ang curse technique ng mga ito. At pwede rin namang nandaya sila sa pamamagitan ng panduruga sa takbo ng oras. Maaaring nagtraining sila Yuta sa isang espasyo kung saan mabagal ang paglipas ng panahon. Katulad ng simple domain na meron si Roko Jisho Miyo na lubang nagpabago kay Maki matapos niya mag-ensayo sa loob nito. Pinapagaling nila Yuji at Yuta ang kanilang mga sugat gamit ang reverse cursed energy. Sinabi ni Yuta sa kanyang isipan na kung hindi dahil sa pinsalang natamo ni Sukuna mula kay Gojo, siguradong patay na sila ngayon. Kinakausap din ni Yuji ang sarili sa kanyang isipan. Sinabi ng binata na hindi niya alam kung ano na ang susunod na mangyayari kapag hindi pa nila natapos si Sukuna sa loob ng Domain Expansion. Nakakatakot isipin na sa dinami-dami ng mga suntok at curse techniques na tinanggap ni Sukuna, hindi pa rin siya kakikitaan ng galos o pagkapagod. Samantalang sa unang beses niyang pagbitaw ng pag-atake, halos magkalasog-lasog na ang ating mga bida. Sabay-sabay muling umatake ang tatlo kay Sukuna. Sinuntok ni Yuji si Sukuna sa kanan habang si Rika naman sa kaliwa. Dahil dito, napinsala ng bahagya ang King of Curses at tumalsik ang kanyang dugo sa espada ni Yuta. Kaya, nasabi ng binatang sorcerer sa kanyang isipan na ang kondisyon ng kakayahan ay kanya nang natupad. Kasabay nito ang paglabas ng isang parisukat na bagay sa dibdib ni Sukuna. Ang nagliliwanag na simbolong ito ay resulta ng G-War Staff, ang curse technique ng calling game player na si Charles Bernard. Sa oras na madampian ng dugo ang sandata ng gumagamit ng kakayahan, makakapagpalabas sila ng isang maliit na panel ng manga sa dibdib at makikita nila ang ilang segundo sa hinaharap ng kanilang kalaban. Mas maraming dugo na nabalot sa sandata, mas matagal na hinaharap ang masisilip ni Yuta. Dahil sa G-War Staff, nagawa ni Yuta na maiwasan ng sobrang bilis ang pag-atake ni Sukuna at mapatamaan pa ito ng suntok sa pagmumukha. Nagulat si Sukuna pero agad niyang naintindihan na nagagawa ni Yuta na makita ang mga mangyayari gamit ang isang kakaibang kakayahan. Dulot ng pagkasurpresa sa bagong kakayahan ni Yuta, nakapagbitaw si Yuji ng pag-atake gamit ang kanyang dalawang palad habang si Rika naman ay nakonyatan sa ulo si Sukuna. Ang mga pag-ataking ito ay lubang napakalalakas. Pero hindi ito pumigil kay Sukuna para maisa-isa ang mga curse technique na nakopya na ni Yuta. Una dito ang kakayahan ni Angel, ang abilidad na tumutulong para mahawakan ng kalangitan, ang mga Shikigami na nakakalikha ng Domain, ang Curse Speech at ang Future Sight. Naalala din ni Sukuna ang Infinity o ang Limitless ni Gojo, pero isinantabi niya ang kakayahang ito nang kanyang maisip na hindi ito posible sapagkat makokontrol lamang ng isang individual ang Limitless kung meron din silang 6 eyes. Napansin ni Yuta ang pagkabigla ni Sukuna noong ginamit niya ang kakayahan ni Charles. Nagpakita ito sa kanya na maging ang kinikilalang King of Curses ay nagugulat din sa mga curse technique na ngayon niya lang nakita. Kaya sa tingin ni Yuta ay mas magugulat si Sukuna kapag ginamit niya ang curse technique na meron sa kanyang espada. Makikita natin sa eksenang ito na dumampot si Yuta ng isa pang espada habang meron siyang hawak na isa pa. Sa madaling salita, kaya niyang gumamit ng dalawang curse technique ng sabay. Hinawakan ni Yuta ang ere na parang kortina at iniharang niya ito sa kanyang harapan upang hindi makita ni Sukuna ang kanyang gagawin. Pagkatapos nito ay sinaksak niya ang nakatoping ere patago sa mukha ni Sukuna. Subalit, maliksi ang King of Curses dahil sinalo niya ang katana gamit ang kanyang dalawang kamay. Nakaligtas siya sa talim ng espada ni Yuta. Pero, hindi sa talas ng curse technique na meron ng sandata. Habang hawak ang katana, ibinulong ni Yuta ang salitang cleave o ang tawag sa nakamamatay na cutting technique ni Sukuna. Nagresulta ito para magkahiwa-hiwa ang pagmumukha ng King of Curses. Pero, paano nakopya ni Yuta ang kakayahan ni Sukuna? Paano niya ito nagamit at paano ito napasa kanya? Kailan? Saan? At ano ang ginawa ni Yuta? Ipinahiwatig noon ang kwento na kapag nakain ni Rika ang isang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban, nagagawa ni Yuta na makopya ang curse technique nila. Pero, hindi pa nakakain ni Rika si Sukuna sa pakikipaglaban nila dito, kaya may tatlo akong teorya kung paano ito nangyari. Una, maaaring kapag nasa loob ng Domain Expansion, mas lumalakas si Rika at bumabalik siya sa estado ng pangangatawan noong iisa pa sila ni Rika Orimoto. Matatandaan na nakopya ni Yuta ang curse speech nang hindi kinakain ng kahit na anong bahagi ng katawan ni Toge. Ang pangyayaring ito ay maaaring dahil sa mas malakas noon si Rika kumpara sa Rika ngayon na nagsisilbi na lamang bilang external storage ni Yuta. Kaya, matapos gamitin ni Sukuna ang cleave kay Rika,
Nagawa ng Curse Spirit na makopya ito. Ang pangalawang teorya ay maaaring kinuha nila Wiwi at Kirara ang naputol na kamay ni Sukuna sa laban niya kay Higuruma. Ipinakain nila ito kay Rika, naging dahilan para magamit ni Yuta ang kakayahan ng katunggali. At ang pangatlong teorya ay maaaring imbes na kay Sukuna, ang mga bahagi ng katawan ni Yuji ang ipinakain nila kay Rika. Sinabi ni Shoko noon na si Yuji ay parang isa ng cursed object na napupuno ng cursed energy ni Sukuna. Sinabi din ni Gojo dati na ang curse technique ng King of Curses ay unti-unting makokopya ni Yuji. At higit sa lahat, sinabi ko sa inyo sa isa kong mga video na ang ating bida ay ang huli at ang nawawalang daliri ni Sukuna. Kaya maaaring nasa katawanan niya ang curse technique ni Sukuna. Hindi niya pa ito magamit, kaya ipinakain niya na lamang ang bahagi ng kanyang katawan kay Rika para taglayin nila ang cleave. Nagulat si Sukuna sa pag-atake ni Yuta. Agad niyang nakilala ang kakayahan at baka sa kanyang mukha ang pagkasopresa sa kalaban. Sa huling pahinang ito ng kabanata, natikman ng King of Curses ang sakit ng mga paghiwa na nagmula mismo sa kanyang sariling kapangyarihan. Siguradong magiging maangas muli ang susunod na chapter ng kwento, kaya huwag niyo sanang kalimutang mag-follow o mag-subscribe sa ating channel para hindi kayo maiwan sa mga maiinit na pangyayari ng Jujutsu Kaisen.